Isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat, and good morning and good evening sa ibang panig ng mundo. So nagko-coffee tayo ngayon, magang-maga. And yung gamit nating mug is yung ating sariling mug. And meron tayong dyan, sticker. Yan. Pag-uusapan nga pala natin guys kung paano ako nagsimula sa YouTube. Kasi may mga kaibigan tayong nagtatanong kung paano nga ba tayo nag-start sa YouTube. Minsan kasi guys, nanonood lang ako sa YouTube. Wait, bakit madilim? Ayun, mas maliwanag. Nagsimula nga pala ako sa YouTube guys is year 2017. Nanonood lang ako ng YouTube, and then panood ko ng YouTube, and then napansin ko dun sa may dakong ibaba ng aking cellphone is meron yung meron yung pagpipilian doon na pwede ka palang mag-upload ng iyong video kung meron kang Google account or Gmail. So tinry ko siyang pindutin, and napansin ko nga na pwede nga palang mag-upload, and meron akong 4 na video yung in-upload doon, mga maiiksing video lang tungkol sa mga shooting and ayun, yung sa paglilinis ko ng mga laruan. And parang isa na lang yung natira, yung video namin nung sumali ako sa sport shooting sa Aurora Day yun. Parang yun na lang ang natitirang video ko doon. And delete na yung iba. Tapos nanonood pa rin ako ng mga YouTube. And then nawala yung cellphone ko noon nung time na yon. So nakalimutan ko na rin yung yung password nung ginamit kong doon, Gmail. Tapos nanonood ako ng YouTube. Napanood ko yung channel ni 2 years ago. Napanood ko yung channel ni Sir Torogi Joe. Ito nga pala yung kanyang channel. Napanood ko yung mga shooting niya gamit yung kanyang air gun. Blinking lang, and yung kanyang mga ibang shooting gamit ng pistol and AR rifle, and yung kanilang mga training. By the way, si Sir Torogi Joe nga pala is isang member nga pala siya ng ating AFP, yung Armed Forces of the Philippines. Siya ay isang army. Sana all. And then ayun, sa kakapanood ko sa kanyang channel, sa kanyang mga video, nagko-comment ako doon sa kanyang video, yung gamit niya yung kanyang airgun, kasi sobrang nagagandahan talaga ako doon sa airgun na gamit niya. So nag-comment ako doon, and then nag-reply siya, and then mga sunod pa niyang mga videos pinanood ko, and bigla siya nag-reply doon sa comment ko doon, and sabi niya puntahan ko daw yung kanyang messenger. Binaba niya yung kanyang messenger doon, and sabi niya message ako doon sa kanyang messenger, at i-add daw niya ako sa GC. Sama niya ako sa GC. Akala ko naman yung GC na sinasabi niya noon is sa group chat ng mga sport shooter, kasi siya nga ay isang shooter, army siya. So nag-message ako doon, and hanggang sa in-add niya ako. Yung pala meron silang GC ng mga nag-YouTube, yung sa Hunters YouTuber. And meron pang isa, yung huling GC nila, yung Team YouTuber. And ayun nga, sabi niya, sali niya ako doon sa GC ng mga Hunters YouTuber. Ang problema nun guys is hindi ko mabuksan-buksan yung aking YouTube channel dahil nakalimutan ko nga yung password. And then merong nagsabi sa akin na pwede ko raw ayusin, forgot password, and then ayusin ko yung aking tawag nitong password. So naayos naman natin after 3 days, and then siguro kung hindi ako nagkakamali, parang nasa 39 lang yung aking subscriber noon. Napakaliit. Malamang ang mga nag-subscribe doon is yung mga kaibigan ko lang and ibang member ng family. And then sinali nga nila ako. Tapos nag-upload ako ng ibang mga videos. Yan. Tapos tumaas yung aking subscriber.
hanggang sa may mga nakilala din akong ibang grupo. Yung sa GC nga pala, kasama dun sila Idol Balagbag, yan sila, yan nga si Sir Torogi Joe, and yan si Idol Jcad, kasama namin dati sa ano yan, sa GC. Tapos hanggang sa may nakilala kong mga ibang grupo na malaki, and then yun, pupunta ako sa mga live hanggang sa ayun, meron silang mga sinasabing mga banana, ganon. Hindi ko pa alam kung ano yung banana, mga digit, tamsak, ganon. Hindi ko pa alam. Basta sumasali lang ako, and then sa unti-unti ko siyang naintindihan kung ano yun. Sa may mga pa-contest sila, ganon, may nananalo. Ayun, nadagdagan yung ating subscriber, and then pinapasyalan ko yung ibang mga YouTube channel, ko-comment ako doon. And napapansin yung comment ko doon, and then yung ibang nagko-comment is pinupuntahan din nila yung aking comment, sabay bukas sa aking channel. So yun, nadadagdagan yung ating subscriber hanggang sa nakilala ko si Ma'am Ness. Si Ma'am Ness ang isa sa talagang nag-convince sa akin na mag-upload ng maraming videos, kasi noon kunti lang yung mga upload ko kasi nahihiya nga akong mag-upload. May mga time na yung may nagawa na akong video na upload ko sa aking channel, and then naka-private pa lang yun, binabalikan ko, pinapanood ko. Ang ginagawa ko, dinidelete ko kasi nahihiya ako pag napapanood ko yung sarili kong video, parang tumatayo yung balahibo. Hindi kasi ako sanay. And then yun nga, si Ma'am Ness, lagi niya ako kinakonvince na sige lang, upload lang ng upload, huwag kang mahiya, dahil pagka pumasok ka sa ganyan sa YouTube is kailangan makapalang mukha. So ayun, trinay ko ng trinay hanggang sa ayun, pikit mata, nag-try, and minsan humihiram ako ng power kay Pulang Kabayo para lang ma-upload ko yung aking video, and para makagawa ng video. Tapos ayun, nag-SLS din tayo noon, yung chat lang, hindi nakikita yung ating mukha doon. Bali chat lang, and hanggang sa one time lakas loob na mag-live, kasi sabi ni Ma'am Ness kailangan ko raw mag-live. So nag-live ako habang nagluluto ng garlic butter prawn, yung niluto ko noon habang nagla-live. So sobrang nahihiya ako, nakaside lang ako, and then silip-silip lang sa camera kasi nahihiya nga ako. Ayun nga, pumunta sila Ma'am Ness, si Ma'am PB, si Ma'am Opelia, Idol Jcad, Ma'am Sky, and si Ma'am Meho. Yun ang natatandaan ko talagang pumunta sa kauna-unahang live ko. And then nagpalipad nga si doon, si Ma'am Ness and Ma'am PB, pumunta sila doon. Ayun, mga higit 1 oras naman siguro na pagtiyagaan ko yung aking niluluto, is umabot yata ng higit 1 oras dahil sa pagla-live. And ayun, hanggang sa nag-upload na ako ng mga video. May time na nag-upload ako ng video, and na-premiere. Ang natatandaan ko doon is 2 beses nagpalipad si Ma'am Ness, and si Ma'am PB ang nagpalipad, and si Ma'am Opelia. Pinaliparan nila yon, yung aking premiere na yon. Sayang nga lang kasi dinilit ko yung video dahil tawag nitong hindi lahat is sumasang-ayon dun sa video yung aking in-upload. So kailangan ko siyang i-delete. Ayun, dinilit ko siya. Pero hindi ako sure kung nawala rin ba yung revenue noon and yung mga palipad nila Martes. Hindi ako sure kung ano. Wala pa kung gasinong doon alam tungkol doon. Ayun. And ayun nga, sa mga nag-i-start pa lang mag-YouTube, ano lang, tiyagaan lang ang pag-YouTube. And subukan nyo rin pasyalan yung ibang mga YouTube channel, at nang sa ganun is mapansin yung iyong ano doon, yung mga comment, and pupuntahan talaga ng mga ano yun, mga ibang viewers or ibang nanonood doon, mapapansin nila, and mag-curious sila kung ano ba yung kung ano yan. Then more video upload. Dati guys, yung mga upload kong video is kung ano-ano lang,
Kaya kung mapapansin nyo yung mga videos ko is minsan may naka landscape and then yung karugtog niya nakatayo na kasi yun nga, nag-aaral pa lang tayo mag-edit nun. Hanggang ngayon naman guys, inaaral pa rin natin yung pag-edit. Hindi pa perfect yung ating pag-edit dahil bago pa lang naman tayo sa YouTube and ayun. And sa mga nagtatanong kung paano nga ba tayo sumasahod, hindi po tayo monthly sumasahod dahil medyo may katamaran din tayong mag-upload. Minsan inaabot ng 3 buwan bago sumasahod kasi mababa ang revenue dahil walang views kasi walang upload. Hindi kagaya sa mga nagla-live. Yung mga nagla-live kasi nagla-live sila halos araw-araw or gabi-gabi sila nagla-live and 4 na oras silang nagla-live. Hanggat may nanonood sa kanila, may revenue pumapasok. Sa atin, kung tinatamad tayo dahil tayo ay content creator, pagka tinatamad tayong mag-vlog, wala tayong views, wala tayong revenue. Kaya inaabot minsan ng 3 months bago tayo sumasahod. So, sa mga bago pa lang sa papasok sa YT, nasa sa inyo kung pipiliin yung magla-live or mag-upload, mag-vlog ng inyong mga pang-araw-araw na ginagawa sa buhay. So, sa atin kasi, ang binablog lang natin is kung ano lang yung trip natin i-vlog. And ayun, hindi rin natin kasi priority yung sa YouTube, kumbaga parang libangan, pero kumikita na rin. Ilang beses na akong sumahod, pero ayun nga, minsan inabot ng 3 buwan bago tayo sumahod dahil medyo may katamaran tayong mag-upload o gumawa ng content at nauubusan din tayo ng idea kung ano nga ba yung ating content sa pang-araw-araw. Kasi halos lahat kung titignan mo kasi ang dami ng content creator, ang dami ng nag-YouTube. So ayun, hindi na rin gaanong nagkaka-interest sa mga tao sa panonood. So galingan na lang, gandahan yung video, yung mga thumbnail, yun, galingan ng paggawa. So ayun guys, at maraming salamat nga pala sa ating mga kaibigan dyan na walang sawang sumusuporta sa atin. And sa mga silent viewers natin, thank you. And ayun, God bless po sa ating lahat. Bye-bye!